Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Itong si Guanzon, na Itchapera, mga kabunyog, kawawang Guanzon. May picture kasi ng lunch. Yung mga personahe ng DDS na nandun sa Davao nung birthday ni Digong nung March 28. Mayroon silang picture na sila, kasama yung mga Duterte. Tapos may picture sila. Ngayon wala dun si Guanzon. Si Guanzon lang ang wala dun eh. Nandun sa lunch na yon. Nandun sila Topacio, nandun si Vic Rodriguez. Ngayon, wala si Guanzon, Itchapera. Nakita nyo ba yung na yon, yung picture na yon, mga kabunyog? Yung picture ng mga DDS, yun kumakalat yung picture na yon at makikita mo talaga doon, parang yun eh, yung lunch ng mga malalakas sa Duterte. Kumbaga yung mga tao talaga yun ng Duterte. Nag-lunch sila, nandun sila Baste. Kaya lang ang wala nga si Guanzon, Itchapera. Ito. Ito yan yan si Vic Rodriguez, yung nasa kanan si Vic Rodriguez, ito Omar Duterte ito. Nandyan si Miao. Nandyan si Leandro Libeste, nandyan si Respicio. Yung mga nasa kanan, mga hindi naman ito taga Davao. Pumunta lang sila ng Davao. Si Vic Rodriguez, si Kung Miao, si Leandro Libeste, si Attorney Respicio. Tapos sa kaliwa naman si Baste, si Sara, si Topacio, si Cardema. Si Ruina Guanzon lang ang wala dito eh. Nandyan si Cardema, Topacio, nandyan si Vic Rodriguez, si Leandro Libeste, si Kong Miao, si Attorney Respicio. Yun. Paano? Anong masasabi dito ni Guanzon? Nagpakagarapal ka ng DDS, ang ugali, ang mga salita, DDS na DDS, bastos na. And yet, hindi ka kasama doon. Wag sabihin na nandun si Topacio kaya wala si Guanzon. Siyempre, dapat yun. Pwedeng hindi sila mag-imikan, pero dapat nakaupo rin doon si Guanzon. Lumabas dito, Itchapera siya. Paano yan? Ang tindi na ng ang tindi na ng ginagawa niya para sa Duterte. Ni Guanzon na siya? Halos ang ugali niya, ang mga pagsasalita niya, ang kabastusan ng Duterte, ginagawa niya na talaga. Para matuwa lang ang mga DDS, talagang nag-ugali na siyang DDS. Darapala na ang pagka-DDS ni Guanzon. And yet, Itchapera siya dun. Paano yan? Yun nandun yung mga nandun yung mga pumunta ng Davao ng birthday ni Duterte na galing sa iba-ibang lugar, mga personahe. Vic Rodriguez, Leandro Libeste, Kong Miao, Attorney Respicio, si Topacio, si Cardema. Nandun sila lahat magkakasama. Nandun si Sara, nandun si Baste. And yet si Guanzon lang ang wala. Ay kawawa si Guanzon. Sabi kasi ni Topacio, wala daw tiwala ang mga DDS kay Guanzon. Kasi imaginein mo naman, pinklawan ka, tapos iiwan mo yung pagkapinklawan mo, pupunta ka sa DDS, sa Duterte. Paano ka naman papaniwalaan yan? Ano naman daw ang assurance na kapag nanalo siyang
senador halimbawa si Guanzon, hindi naman siya aalis na naman sa DDS, lilipat na naman kung saan. Yan. Yan yung ah, ano kay Guanzon issue. Ah, ano yan? Ang magiging sakit ng ulo ni Guanzon sa hanay ng DDS ay sila Cardema at si Topacio. Nung nagsasalita si Respicio nung rally sa Davao, yung parehong araw, March 28, araw ng Davao, nagsasalita si Respicio, si Atty. Respicio, umakyat sa stage si Guanzon. Pag-akyat ni Guanzon, doon siya dumaan sa likod. Nasa harapan si Sara. Ang problema, nandun din si Topacio. Pagdaan ni Guanzon, tumayo si Topacio, haharangin sana siya. Kaya lang siyempre, nakapunta na sa may kay Sara, lumapit na sa kay Sara Duterte si Guanzon. Nag-uusap na si Sara at saka si Guanzon. Hindi, siyempre, alangan namang lumapit si Topacio, bastusin sila. Pinatapos muna ni Topacio. Pero nung tapos na mag-usap si Guanzon at saka si Sara, kinonpronta na ngayon ni Topacio si Guanzon. Makikita mo talaga nagkakainitan sila eh. Kumprontahan. Mabuti may lumapit na isang DDS, hinawi sila, pinahupa sila. Si Sara, ano lang, tinitingnan lang sila, walang magawa eh. Kaya lang, pagkatapos ng activity na yon, in-interview si Topacio. Mapapatawad niya daw ba si Guanzon kung ito'y lalapit sa kanya, hihingi ng sorry? Sabi niya hindi. Wala raw siyang tiwala dyan. Wala raw yung paninindigan. Walang prinsipyo, opportunista. Attorney Topacio, good morning po, sir. Tanong lang po namin kayo, sir, kung bati na po ba kayo na Attorney Rowena Guanzon? Hindi. Hindi pa po ba kayo nagkaayos? Ang away naman namin ay because of principles, hindi naman sa kung ano pa man. Oo, kasi para sa akin, ayoko ng hypocrisy in all shape, manner, or form. Para sa akin, number one, gusto niyang tumakbong senador, pero siya yung lumabag sa batas, kaya nga hindi siya nakaupo dun sa ating House of Representatives dahil yung kanyang pag-substitute ay labag sa batas, pinalusot niya, hindi naman siya nakalusot sa Korte Suprema. Number two, yung pinagsasabi niya kay VP Sara, kay Pastor Kibuloy, at sa mga ibang mga personalities, ewan ko kung yun ay dapat patawarin o hindi, sapagkat whether or not pinagsisihan niya ang aking puntos, ang isang tao na nagpapalit ng prinsipyo na para lamang nagpapalit ng damit ay hindi katiwatiwala. So yun po ang aking mga issue sa kanya. Okay. Follow up lang po, attorney, halimbawa po kung lumapit po sa inyo si Attorney Rowena Guanzon at makikipag-ayos, handa po ba kayo makipag-ayos? Hindi, wala namang dapat ayusin eh. Talagang hindi siya katanggap-tanggap sa akin as a person and as a politician. Yung kanyang mga prinsipyo ay hindi po katanggap-tanggap sa akin because I do not like hypocrisy. Ayoko ng doble kara, ayoko ng traidor, at ayoko ng walang paninindigan na tao. Salamat po. Ano kayo? Attorney, paano po pag kinausap kayo dalawa ni Attorney Guanzon ni BP para po magkaayos para sa maging kaalyado niya sa 2028 election na tatakbong mga bilang senador? Wala pong problema kung si Binibining Guanzon ay endorse ng kahit sino including VP Sara. Yan po ay prerogative nila. Ano po? Pero hindi ko kailanman mai-endorso si Binibining Guanzon, hindi ko maaring sabihin na baliwala lang yung kanyang mga sinabi at lalong-lalong hindi po maaring kalimutan yung mga ginawa niya po na para sa akin ay nagpapahiwatig ng lack of principle, lack of dignity, and lack of respect for the rule of law. Sir, excuse me, if ever po si Ma'am Guanzon na po mismo ang lalapit sa iyo at humingi po ng patawaran kung may mali siya, ano po ang masasabi? Wala siyang kasalanan sa akin kaya wala akong dapat ipatawad sa kanya. Oo, ang kasalanan niya ay sa sambayan ng Pilipino. Kung tatakbo siya at siya ay mananalo, ibig sabihin pinatawad na siya. Ganun lang po. Wala pong
personal ito. Bagamat nagkasuhan kami, sa ngayon ay may kaso siya na graft sa RTC ng Bulacan na aming isinampa. Oo. Sa amin po, this is a matter of principle. This is not on a personal level. Kasi alam niyo po, hindi alam ng iba. Yes. Magkaibigan po kami. Magkaibigan kami. In fact, noong isang beses na nagkita kami sa COMELEC nung hindi pa nagkakagulong ito, niyaya pa niya ako magkape doon sa kanyang tanggapan. Ang sabi ko na lang, wag na po, Commissioner, kasi yung kaso, kaya ako nandito, may kaso ako, nasa inyong division, baka bigyan pa ng kahulugan noong ating kalaban ay nariyan. So, wag na po. Magkaibigan po kami yan. In fact, eto nakakatawa, sinuportahan ko pa siya noong may hidwaan sila ng Duterte Youth Party List, kasi sa aking palagay, tama siya roon. Pero sa pagkakataong ito, ang nakikita ko sa mga ginagawa niya na as late as 2025, sinasabi niya, ano daw ang Diyos ni Pastor Kibuloy? Diyos ba ng pera? Ang sinasabi niya, bumawi na lang kayo dahil sa graft and corruption ni Vice President Duterte. Ginagamit pa niya si Vice President Duterte para makakuha ng boto noong 2025. Natalo naman yung kanyang party list, di ba? Sabi, bumawi kayo, ako na lang iboto nyo. Bago 2026, magsisisiksik siya rito. Anong klaseng tao yung ganon? Of course, kung yun ay patatawarin ng mga Duterte at siya'y tatanggapin, wala po sa akin yun. Hindi po natin pwedeng saklawan ang damdamin ng mga Duterte. Pero sa akin po talaga, para sa akin, irreconcilable ang differences namin. Kasi ayoko magkaroon ng isang senador na ganyan po ang ugali. Iyan ngayon, dati, dilawang-dilawan. Kung ano-anong sinasabi laban kay Vice President, ngayon sisiksik. Pag naging senador yan, yan ba ay maasahan mo na kakampi mo? Baka Mariso Ontiveros tayo o mabongbong Marcos. Pare-pareho naman sila eh. Pare-pareho naman sila nila Topacio eh. Anyway. Okay, mga kabunyog mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.